from the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga subscriber, sa lugar diha sa Bohol, sa San Carlos Pilar, Bohol. Marami pong salamat sa inyong suporta sa ating mga kababayan ho sa Pilipinas, amping mong tanan, sa mga kapwa ko OFW. Marami pong salamat sa inyong suporta at ingat-ingat po tayo. Napanood yun yung bad na unahan lang ba? Na puring-puri itong governor ng Cebu dito kay Bongbong Marcos. Dito na yun. Ito yung pala na resibo niya na galit itong mga taga Cebu sa kanya dahil ito sa ginawa nga ni Bongbong Marcos nung, di ba, babanggitin niya yan kung ang tinulong ni Bongbong Marcos sa Cebu noong panahon daw ng lindol at saka yung bagyong Tino. So ito na yung nakikita sa mga tao na ito yung dahilan kung bakit siya bumalimbing dito sa kay Marcos, kasi dito sa tulong sa national government na binigay dyan sa provincial government ng Cebu. At ngayon, ang mga tao hindi nga nagustuhan yun kasi nga ito si Pambari 4 ay isa ang mga Duterte nito ang nagpapaano sa kanya na pakakandidatuhin siya. No, alam niyo na istorya nito. At mayroong mga vlogger dyan sa Cebu na sobra talagang inis at galit sa kanya. At ito pala yung dahilan din kung bakit ang mga vlogger dyan na binira siya ng binira hanggang ngayon. Ito yung kabuang video. Nasa Malacanang ho yan siya niya. Natandaan ko yan, pinatawag ho yung mga provincial government dyan at saka mga ilang mga LGU. Ayan Definitely, it's going to be a big help, especially sa amin sa Cebu. Nung earthquake, 6.9 earthquake at saka Tino, binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. So, ganon. Sobra siyang puri dito sa binigay na tulong sa national government kay Bongbong Marcos. Talagang special mention siya. Ang presidente na sobrang hanga sa presidente. Sobrang puri, sobrang dazig ba sa Bohol pa. Grabing pagdazig ni Pambari 4 dito sa kay Bongbong Marcos. Kaya pala, hindi ka talaga pwede na ang mga supporter mong iba dyan ay nagkawatak-watak na dahil din sa ginawa mo na nakikita mo na ng ginawa ni Bongbong Marcos sa'yo. Alam mo, pain ho yan. Kapag si Bongbong Marcos alam niya na kung saan yung mahina na lugar na saan sila tagilid. Yan ang estilo niya. Tingnan mo itong ito sa Metro Manila lang. Ilagay lang natin itong Metro Manila kung saan siya din medyo mahina din ang kanyang alyansa noon. Anong ginawa niya dyan sa Manila City mismo? Ano ba yan? Nabubulol ako. Manila City mismo. Nasasakupan ni Isko Moreno. Anong ginawa niya dyan? Ganon din itong estilo ni Bongbong Marcos dyan sa Cebu. Binigyan ng pabor itong Manila para magiging kakampi niya. Ngayon si Isko Moreno bumalimbing din, kumampi sa kanya. At ito na ngayon si Pambari 4. Ito yung pinaka-resibo na nakikita ko rin kung bakit siya pumalimbingan ng husto. Gawa dito sa tulong. Nako, Pambari 4. Kaya pala ang mga tao hanggang ngayon hindi talaga nanahimik. Nagkundinahan ng husto sa iyo dahil sa nakikita ng mga video na to. Dahil sa ginawa mo rin na pagtalikod sa mga Duterte, nagdublikara ka, ano bang tawag ko dyan? Namangka sa dalawang ilog. Ako yan, traitor ka, naghudas ka. Ayan ang dapat tawag sa mga taong hindi talaga kontento. Kapag kung saan ka nagsimula nga, maintain ka doon. Okay, yung binigay ni Bongbong Marcos ng pera, hindi yun kay Bongbong Marcos. Tandaan mo yan, Pambari 4. Hindi yan pera ni Bongbong Marcos na binigay sa inyo dyan sa Cebu. Pera ng taong bayan. Sa Pilipinas. Mga Pilipino ang niyan. Kaya si Bongbong Marcos mahilig ka magpaipal.
Mahilig yan sa, alam naman natin yan si Bongbong Marcos, ultimo nga ng benepisyo dyan sa PhilHealth, na mga, sa mga buntis ba yun, siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nag-broadcast dyan sa mga kay Saldico. Mahilig kasi magbuhat ng sarili niyang bangko eh. Kaya isa ka rin na biktima dito sa estilo ni Bongbong Marcos. O sino ba ang unang-unang na biktima talaga ni Bongbong Marcos? Mga Duterte mismo. Si VP Sara, tatakbo ng pagka-presidente ay nag-slide down. Nagiging vice presidente sa kanya. O anong nangyari sa kanila? Hiwalay sila. Nag-away-away din. O anong nangyari kay Tatay Digong, Pambari 4? Tandaan mo, yang nagbigay sa'yo ng tulong dyan sa Cebu, yan ho yung salarin nga nandoon si Tatay Digong sa sa The Hague ngayon. Alam mo yan, ikaw mismo, sabi mo nasaktan ka sa ginawa sa administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa mga Duterte. Ito nagpapa-impeach kay VP Sara ngayon. Sinong nasa likod nito lahat? Sa mga flood control, sino lahat nito? Si Bongbong Marcos. Pero ikaw ba, wala, didma ka? Kaya palang, binanatan ka ng husto. Itong mga kagaya mo, na mga balingbing kayo, dapat lang talaga sa inyo banatan. At dapat din sa inyo talaga, itong sunod na eleksyon, talagang mawala kayo dyan. Matalo talaga kayo. At isa pa, ang gusto ko ditong ang nakikita ko dito, bakit hindi talaga to sila close ni VP Sara, no? Kasi kapag close kasi, iba to si Sara Duterte, kapag close kasi niya, pinupuntahan niya yung tao. Ito mula nanalo to, hindi to sila nagkita yata ni VP Sara eh. Kasi yung ito si VP Sara noong pumunta sa Cebu, nung mga tulong na binigay niya dyan, o hinatid niya dyan sa Cebu noon, binigay na galing sa OVP din. Pumunta si VP Sara dyan sa Cebu. Hindi ko ba nakita sila na nagkita? Na binalita. Hindi kasi, binalita ba? Pati ito dapat siya, na kung pumunta si VP Sara sa Cebu, na nung trahedya na yon, yung nangyari doon sa Tino at saka yung sa pagbaha, dapat kasi nakita natin yun na nagkita silang dalawa. Kasi magpo-post na kanyang social media. Hindi eh. Kung napansin nyo, bigyan nyo ako ng video, bigyan nyo ako ng picture kung talagang nagkita ba itong dalawa. Pero ako hindi ko talaga ito nakita. Nagpa-picture-picture to kay VP Sara. Ibig sabihin, ayaw kaya rin sa kanya ni VP Sara. Kasi bakit to? Nung pumunta siya pumunta si VP Sara dyan Dyan sa may dyan sa may Cebu. Nagkita ka sila sa pare na fan ni VP Sara alam niyo na yung sinong pare dyan sa Cebu na fan talaga yan ni VP Sara. Nako po. Tapos ngayon nakikita ko itong mga vlogger dyan sa Cebu, hindi siya tinantanan. Kaya pala, may mga pangako din daw ito na hindi rin tinupad. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yung ambulance. Ano kaya ang totoo nito? Sa inyo na yung dyan, opinion dyan, kung ano talaga opinion nyo dyan. Pero para sa akin, itong video na napanood natin, talaga nga naman, Ako, nagre-react ako doon sa mga nakaraan kong video tungkol dito. Sabi ko, okay, naman. Pero itong video na to nakikita ko, reaksyon na natin to. Kasi kahit ako dito, nainis ako tingin dito sa mga balingbing ng mga tao, gaya ng gobernadora na to. Ang dublikara nga, nagpabaga og dagway, hilasa ba ninyo? Human sa mga tabang sa mga Duterte, tabang sa mga supporter ni Tatay Digong, maorag na yun yung gikuan diha nga baliktad na mo, Mario Josep. Paghilo mo ng mga taga Cebu, pag abot sa 2028, balinugan ninyo na yung gobernadora dihang balingbing. Kapal na mong mukha, kabagag dagway